Nasa smartphone si Draco alas 9 ng gabi. Kausap niya si Victor habang si Hera nagpapahinga na. Nasa balkonahe siya nakaupo lang at nakabantay si girlfriend. Dito siya nakaharap. Sa mansyon niya sila tumuloy iba sa bahay na tinirhan nila ni Divina. Binenta niya na yon dahil ayaw niya na nagkatitingman na alaala sa babaeng wala siyang ginawa kundi mahalin at suyuin. Pero tinulak lang naman siya sa paggawa ng matinding kasalanan. Ang maghanap ng babae sa loob ng nakatali niyang kalayaan, but he doesn't regret it. At kung uulitin man ang pagkakataon, babalikan niya pa rin ang nangyari ngayon. This is the place he would always choose to go. Totoong kasalanan pero dito siya nagkaroon ng totoong kapayapaan. Mali sa paningin ng karamihan pero bahala ng Diyos sa kanila. Siguro naman patatawarin siya ng may kapal kapag napatunayan niyang matino naman siya. Daig pa niya ang lalaking bersyon ni Maria Magdalena. Baka ang mangyari Magdalena na siya. Naiiling siya sa kaisipan na yon. Thank you for telling her that her salary was already hundreds of thousands. Wala akong abisa sa'yo. Ani Draco sa kaibigan. Alam ko na eh. Matigas kasi ang ulo. Gusto magtrabaho pre. Di mo yan maiaalis sa kanya. Kasi breadwinner siya at sanay siyang tumayo sa sariling mga paa. You were such a very lucky man. Kung ibang babae lang baka humilata na lang sa kwarta mo. Lustayin sa pag-shopping ang lahat ng income. I'm just afraid baka mapanos sila kapag nagtrabaho siya. Teka, paano siya nabuntis? Sinadya mo? Natatawa nitong tanong. She forgot to take her pills after she was admitted to the hospital. Di na raw niya tinuloy kasi baka raw mamatay siya kapag uminom ng marami. O kaya raw kung buntis na siya magkadepekto ang bata. Natawa lalo si Victor. May pagkapatawa rin pala si Hera talaga. Anyway, I'm happy for you bro. Ito na ang pinakahihintay mo. Sa totoo lang nakakaramdam din ako ng kapayapaan ngayon. Nawala ng high blood ko dahil sa ex mo. Buti di tumakas yun. Kinanta tuloy ni Fabio. Kahit hindi siya kumanta, rinig na rinig sa footage ang bunganga niya. Si Divina ang binabanggit niya. Gago rin. Kung di ko hinanap si Hera, walang pagkakataong humarap siya sa akin. She was so damn afraid to tell me everything. She thought I'd never believe her. Imposibleng hindi ko siya paniwalaan, Van. Si Divina nga na gano'n ang trato sa akin. Parati kong napaniwalaan. Si Hera pa ba kaya? May naalala pala ako bro. Anito sa kanya. I saw a woman when we arrived in Legazpi. Mula Maynila halos magkabuntutan kami na sasakyan. Yung iba mga nakamotor, I wasn't just expecting to see a face. Napakunot noo kaagad siya. Whose face? Face of the past. Lalo siyang napakunot noo. Anong past naman ang sinasabi nito at parang pastor na patinhaga pa mga salita sa kanya? Tang ina bro. Di ko inasang makikita kong isa sa mga babaeng binili mo. What? Gimbal na tanong niya at medyo napalakas pa ang boses niya. Yung huling babae bago si Hera? Kanda utal to sa kanya. I forgot the name and now I remembered her. 5 months ago bro, nandito siya sa record ko. Si Soraya Taylor de la Merced. She was the other one who asked for an extension but you already refused. 2 linggo lang tinagal niya sa iyo sa pagkakatanda ko. Natilihan siya sa kinauupuan niya. Hindi ba ang babaeng nakilala niya sa isla sa Legazpi, Soraya Taylor de la Merced? Ang sabi nun, pamilyar siya pero imposibleng makilala siya nun dahil si Hera lang nakakakilala sa kanya. I don't care about her anymore, Vic. I searched for her. Successful na siya, pre. Nakakatuwa namang nakaahon sila sa hirap. Baka nakagraduate at nagkaroon ng swerte. Businesswoman na rin siya ngayon, sabi sa isang site. Ang mga waitresses natin gumaganda ng mga buhay. Iniiwan ng restaurant. Anito na napabuntong hininga. That's life, Vic. Ayaw mo nun? Parte tayo ng pag-asenso nila. Stepping stone nila ang macho. Yes, bro. Kaka-proud din bilang manager nila. I think I have to go to bed now. Nakatingin na sa akin ang salosang dragon. Nakangiti siyang napailing dahil naalala niyang mukha ni Hera sa may dagat. Ngayon mulat na ito at nakatitig sa kanya kahit nakahiga sa kama. It's Vic. Speak up, bro. Aniya sa kaibigan bago siya mabugbog ng buntis na bagong gising. Hello? Boses bakla na sabi ni Victor kaya ang lakas ng tawa niya. Hera also giggled. Pinatay niyang tawag at saka siya sumampa sa kama. Baka ibang kausap mo kanina, isa sa mga babae mo? Hera told her with a glint of irritation but he just laughed at it. Niyakap na to mula sa likuran saka siya pumikit. Walang babae, ikaw lang. Hindi na nga ako tumitingin sa iba. Malay ko ba kung hanggang kailan? He laughed again. Hanggang mabulag ka kakaabang, wala akong titingnan. Pumihit to papaharap sa kanya at niyakap siya. Hindi ko mapapangako na parati ako mabait, saka malambing. Pero sana kahit magkagalit tayo, hindi ka maghahanap ng atensyon at comfort sa iba.
Diba ganyan yung sabi mo? Baby naman kung ano-anong iniisip. Don't be bothered by my past. Hindi ako maghahanap ng iba kahit mag-aaway tayo. I told you so many times that you're different. Sleep again. It will be bad for you and the baby to stress yourself about those silly imaginations. Draco said and chuckled. Sumiksik na rin si Hera sa dibdib niya at sinarili niya ang buntong hininga. Nag-uumpisa pa lamang sila. Marami pa siyang dapat gawin para mawala ang mga takot ito sa kanya. She has to fully know him. He will help her. Mahal na mahal niya to kaya nga kahit ramdam niya sa isla na dumikit ang dibdib ng babae na yun sa katawan niya, mas pinili niyang umiwas kahit natingin. Di niya ito sasaktan para sa isang babae lang kahit maghubad pa sa harapan niya. Pinagsumikapan niya itong mahanap kaya hindi niya yun sasayangin para sa mga babaeng tulad ng mga nagdaan sa buhay niya at minsan din niyang naging mga itinatagong babae. He never invested any emotion toward those women of his past and he never would. 3 years later, the 2-year-old little boy with very curly hair ran towards Cordessa, yelling, "Babuela!" Napangiti si Hera sa narinig na tawag ng anak niya sa matandang De Silva. Ang tawag naman ito kay Carlota, Wawa. Karaawan ngayon ng anak ni Fatty na si Megumi. Matanda lamang yon ang 3 buwan sa anak nila ni Jaco na si Darren Zobel. Kaya 3 buwan na lang din magbe-birthday na si Darren. Na-late siya ng kaunti at naka-university uniform pa siya. Yes, she's back to school. 3rd year na sa kolehiyo. Gumagawa sila ngayon ng thesis para medyo busy-busyhan siya. Kapag wala naman siyang pasok, nasa restaurant siya nagkakahera. Hindi na siya naalis sa pwesto na yon. Yun na ang gusto ni Jaco para daw hindi na siya palakad-lakad sa gitna ng mga kalalakihan. Naghahatid ng mga pagkain. Para lang daw sa mga mata nito ang kagandahan at kaseksihan niya. That was so funny. Ang isang Draco nagseselos sa mga kalalakihan. May dapat ba itong ika-insecure? Tingin niya wala naman. Nag-aaway sila at normal na away lang naman. Di naman nila pinalalagpas sa magdamag na hindi nila naaayos ang pinag-aaway nilang dalawa. Come! Draco offered his hand to her. Humawak siya ron pero iba na naman ang titig nito sa kabuuan niya kaya nasuri niya ang sarili. Parang kabisado na ni Hera ang ganong mga titig ng boyfriend sa kanya. Alam na siguro niya mangyayari mamaya pag uwi nila. Di na naman siya nito pag bibihisin. Kahinaan na siguro ni Draco na ilab siya hanggang suot ang mga uniforme niya. It's fantasy and she respects it. Nasa kilala silang hotel sa Makati. Si Draco mismong sumagot sa gastos sa venue dahil ito ang kaisa-isang ninong ni Mayumi. Alam ko na yung titig na yan, De Silva ha? Aniya sa lalaking nakangisi sa kanya habang hinahagod siya ng tingin. The feeling is always mutual because when Draco looks at her that way, her whole body hits up. Gusto mo naman. Anito sabay tawa sa kahilas sa kanya kaya nagdikit silang dalawa. Baby, wala pa bang balita si attorney sa decree? Naisip niyang itanong dito. Wala pa eh. Anito sabay buntong hininga. Naiinip na nga ako eh. Napapagod ako na hindi pa rin kita maisama sa mga gala at mga special social gatherings. Iniwasan kong mabunyag lahat kasi alam ko ayaw mo maging kasiraan ako sa mundo mo. Sabali wala sana pero nababunyag lahat kasi alam ko naman, ikaw, I cannot afford to see you cry because the people around us are criticizing you. Tumango siya rito. Si Darren din ang iniingatan ko. Akala ko nga talagang naputana guilty si Divina ay mapapabilis ng proseso ng annulment. Nakalimutan ko si Chris nga pala, inabot din ng 2 taon. Iniisip na lang niyang baka dumating na rin yon ngayong taon. Baka regalo ng Diyos kay Darren sa 3rd birthday ng bata. Kung di man matyaga pa rin siyang maghihintay. Napakabagal yun namang dalawa. Nakangiting sabi ni Cordessa sa kanila ni Draco. Nagmana siya rito at si Draco naman humalik. Nakita niya si Lorna kumakaway sa kanya kaya kumaway din siya. Ang mga kapatid niya ay totoong parte na ng pamilya ni na Draco. Ipinasundo pa nito ang kambal para lang maka-attend ng birthday ng anak ni na Fatty at Connor. Matanda lang kasi ng 2 taon sina Luther at Lorna kay Fatty kaya't magkasundo ang mga yon. Ngayon nasa kolehiyo na ang mga kapatid niya sa Bicol University. Si Luther kumukuha ng nursing para raw maalagaan ng mga magulang nila habang si Lorna naman hotel and restaurant management. Gusto noon na maging isang chef at papasok daw sa Macho. Sa loob ng halos 3 taon, may extensions ng restaurant ni Draco. Meron na sa Ottawa, Canada, sa Australia, sa Amerika, Italy at Ireland. Open yun for franchising at di birong halaga ng prangkisa ng Macho Cafe and Restaurant. Para magtatay ng 2 island resorts ang halaga, 300 million.
Sabi ni Draco, presyong ayaw daw ipagbili yon at wala pang nangahas bumili dahil sa laki ng halagang bibitawan. Si Lily pinadala sa Canada ni Draco. Yung mga waitresses na gustong mga ibang bansa, yun ang mga ipinadala ng kumpanya. At marami ring nagpaiwan dahil ayaw malayo sa pamilya. Siya na lang sigurong napag-iwanan. Nanatili siyang kahera sa Maynila. At kapag nagbumukmok siya, pinagtatawanan siya ni Draco. Ano daw iniiyak niya, siya raw ang may-ari ng restaurants na yon. Totoo naman yon, pero ang gusto niya may mapatunayan siya sa kanyang sarili. Gusto niya nang makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng diploma, magtrabaho sa isang kumpanya na hindi pag-aari ng asawa. Hindi yung sasandal lang siya parati dito. Tapos na ang mga panahon na yon na kumapit siya sa patalim para makaligtas ang ama niya sa kamatayan. Ngayon, sarili naman niya ang kanyang tinatayo para maging karapat-dapat siya sa isang Draco de Silva na matagumpay sa buhay. Nag-exam pa po kasi ako, Mama. Aniya kay Cordesa na hinihilala nila ni Lush papaalis. Hawak ng bata ang lalay ng bestida na matanda at kung saan dadalhin. Ang sabi ng lahat, Little Draco si Darren. Tayong pagkakaiba lang, kulot na kulot ang buhok ng bata na parang mga noodles. Alam niya na naman na yon ni Lush sa kanyang ina, tulad ng buhok ni Lorna. I was just kidding, Iha. Sige na, kumain na kayo dahil kayo na lang di pa kumakain. Babuela, tunta tayo dun. Nguso ni Lush sa dambuhalang cake. Okay, apo. Wait for Babuela, baka ako mahubaran. Natatawa siya nang magtanggal ng sapatos na ditakong ang senyora. Di kasi yun makakabayro ng kilos dahil kapag si Lush na ang nag-umpisang maglaro, hihikain ang kawawang bantay. At sa kaso nun, paborito niya ang matanda dahil spoiled na spoiled naman talaga. Carlota, samahan mo ako dito sa apo natin. Mamamatay ako. Pamana yata ni Draco ang kakulitan dito. Tawag ni Cordesa sa ina ni Draco. Natawa silang dalawa dahil umpisa na ng riot. Kapag nakita ni Megumi si Lush pihado, kawawa ang mga lola sa pagbabantay. Ay naman ng mga yon sa mga yaya. Let's go, baby. Kumain ka ng marami para pag-uwi, malakas ka pa. Bino ni Draco sa kanya sabay kindat, kaya naman natawa siya. Nagpapahiwatig na agad ito ng kung anong kalokohan. Wala naman talaga itong ipinagbago. Kung anong hiling nito sa kanya at interes, parang dumoble pa ngayon. They just don't create fire when they are together. They burn it. Naupo silang dalawa sa mesa na walang tao. Nag-umpisa na ang plano at sila'y kumakain lamang. Kandahaba ang leeg niya sa anak nila at sa tuwing nadadapa iyon, agad siyang napapatayo sa upuan. Let him fall. Magiging independent siya sa sarili niyang paraan, baby. Anito sa kanya pero parang tumalon talaga ang kaluluwa niya sa tuwing natutumba ang anak niya. Natatakot lang ako na baka mapamali siya ng bagsak. Relax. Anito sa kanya. Relax daw. Pero tuwing nasasamid si Lush pag kumakain, karga agad at isusugod na sa ospital. Isang beses nangyari yon na masamid ang anak nila. Di niya halos makahinga. Nadala ni Draco yon sa ospital pero nakakakaba man lang. Ang dalawa sa sakyan, maayos na ang bata. Mga experience nila yon sa pagiging baguhang mga magulang na sabay nilang ni Draco hinarap at napagtagumpayan. Sa pag-aalaga, hands-on sila kapag umuwi na galing sa trabaho at eskwela. Hindi lang siyang nagpupuyat, ito rin. Magkatuwang sila sa lahat ng bagay. Hindi yung isa lang ang magaan ng buhay. Hindi siya pinababayaan ni Draco na mapagod na mag-isa at napakaswerte niya. Sa loob ng halos 3 taon, lumago ang damdamin nito para sa kanya at ganon din siya. Mas nakilala nilang isa't isa at naging mas kapit kamay sila ng mga panahon na pagsubok ang kanilang relasyon. Not even once, Draco broke her trust. Nahirapan man siya dahil sa mga bininitong babae noon at natakot siya na baka gawin ulit sa kanya pero napatunayan nito sa kanya na hindi siya nito sasaktan. Malayo pa ang tatahakin nilang dalawa. Halos katumbas pa lang ng samahan nito at na Divina noon ang nalalakbay nila at sinisigurado ni Hera na lalagpasan nila iyon at magsasama sila habang buhay. I am praying that the decision for the annulment will be out this year. Biglang sabi nito makalipas ang ilang sandali. Inip na rin ako. Gusto na kitang pakasalan. I want to see our Darren walking with the ring in his hands. Nakakalungkot na yun ang deserve mo tapos hindi ko naman maibigay. Tila naiinis pa nitong dugtong kaya't hinawakan niya sa kamay. She smiled at him. Makapaghihintay ako kahit 80 years pa? Natatawa niyang biro kaya't napangiti ito kahit papaano. Kanina siyang inip, ngayon ito naman.
Naunahan na nga nila sina Connor at Fatty. Nagpakasal ng dalawa at mag-18 na si Fatty. Silly you. Di naman siguro aabot ng ganun. Anito sa kanya. Wala namang pagkakaiba basta't mahal natin isa't isa at buo tayong pamilya ni na Lush. Huwag na tayong mainip. Gusto niyang kutusin ang sarili dahil naiinip na talaga rin siya. Ayaw lang niya na masyadong ipahalata. Napakarami niya nang natingnan ng wedding gown sa mga magazines. Decree na lamang ang kulang. Hanggang sa nagsawa na lang siyang tumingin at iniisip niya, darating na lamang yon. Baka kasi mainip ka at makapag-isip ka na iba na lang ang pakakasalan. Anito kaya ang lakas ng tawa niya. Ngayon pa ba ako mag-iisip ng ganyan? May anak na tayo? Huwag na natin pag-usapan yan. Darating din yan sa atin sa tamang panahon. Nakangiti niyang hinaplos ang panga ni Jacko at masuyotong hinalikan sa labi. He nodded and pressed her hand. Together we will wait, baby. Together. Ani rito at saka ito niyakap na mahigpit para maramdamang sasamahan niya to sa kahit anong paghihintay kahit gaano pa man katagal. Baby, shit, itigil mo na. Halos parang bangkay na tinulo si Draco sa passenger side ng sasakyan nang di magawa ni Herang itigil ang sasakyan. Sa kalitohan, lalong bumilis ang takbo nila sa halip tumigil yon. Jesus Christ! Anito pa nang mawala na siya sa linya, natataranta. Paano na? Paano na, De Silva? Tili niya nang mawala ng tuluyan sa isip niya kung alin ang aapakan para tumigil ang letseng sasakyan. Sasakyan na may invisible brake. Babangga na sila sa isa pang kotse. Baby! Tili niya sabay pikit nang sumuray-suray din ang sasakyan na nasa harapan nila. Humawak si Jacko sa manibela at inapakan ang paa niya. Sa isang iglap lang tumigil na ang isang sasakyan sa gilid. Abot hanggang langit ang kanyang kaba. Umahango siya na para nakasampung round sila sa kama. She was stiffened. Ayoko na. Mangyak-ngyak na sambit niya kay Jacko na natulala na rin. Tapos ay biglang humalakak. Matalim na titig ang ipinukol niya sa lalaking matatawag na rin sigurong asawa dahil magtatatlong taon na silang nagsasama sa iisang bubong. Hindi pa naman ito annulled. Ay naghihintay na lang sila ng tamang panahon. Mula nang sila ay magsama na dalawa kung ano-ano na ang ginagawa nila. Nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Tinuturuan siya nitong magmaneho ng sasakyan para raw marunong siya. Isang bagay na hindi niya alam kung bakit napakahirap para sa kanya. Sa unang araw ng pagtuturo ay para bang kumakain lang ng popcorn ang tingin niya sa pagmamaneho. Pero nang kumaway siya sa hawak na manibela, napakahirap na. Hindi niya matanda-tandaan ang mga gagawin dahil kinakabahan siya sa oras na gumulong na ang 4 na gulong ng kotse. Sisipain kita. Angil niya sa asawa na hindi mapuknat ang tawa. Lalo tong tumawa at nagkandaubo na. Naiinis siyang bumaba na sasakyan at nariyan na ang mga lalaki nag-a-assist sa kanya sa tuwing siya ay nasa driving school. Ayoko na. Aniya sa mga yon at parang maton na nagmarcha. Baby? Tawag sa kanya ni Jacko na tawa pa rin ng tawa. Sinabi ko na kasi sa'yo, ayoko nang mag-drive. Ang pilit-pilit mo. Tawa ka ng tawa ngayon. Nakakabisit ka talaga. Mangyak-ngyak siya pero inabutan na siya nito at sinampay ang braso sa balikat niya. She immediately shrugged it but he pulled her closer. Piko naman ang baby. Natawa lang ito sa dalawa kasi parehas tayong nakatanga kanina. Natawa na rin siya dahil totoo naman yon. Ito may nakatulala sa kanya habang sumisigaw siya. Butit kumanang utak nito bago pa mahuli ang lahat. Ayoko na talaga. Baka kahit 10 ulit mo pang pag-aralin dito sa driving school, hindi ko talaga to matututunan. Nakalabi na sabi niya rito. Ano lang bang natutuhan mo? Nangingisi nitong tanong. Namimilyo ang mga mata. Yung ano? Yung mga tinuturo mo sa ano? Sa ano? Hera felt her cheeks cheated. He was talking dirty to her and she was talking dirty in her mind too. Ganon na ganon sila ni Jacko. Hindi pa rin sila nagbabagong dalawa kapag nasa kama. Hindi niya alam kung bakit ganon pero hindi siya rito nagsasawa at malamang ito rin naman sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganon. Hindi naman niya naramdaman na ayaw nito sa kanya o may nagbago dito. She realized that lovemaking is really necessary for them to connect deeper into each other as couples. May isa itong demand kapag sila ay nagtatalik, iyon ay tititigan niya to sa mga mata. Tigilan mo na nga ako niyan? Naiinis na biksi niya rito. Basta,
Hindi na ako rito babalik ha? Okay, baby. Pag-isipan mo pa rin kasi iba pa rin na marunong ka mag-drive. Pupunta ako ng office siguro. Saan kita ihahatid? Sa restaurant na. Mas gusto na lang magbiglang ng pera kaysa magpaikot ng manibela? He laughed again and kissed her temple. How about our little Darren? Susunduin ko sa swimming lesson? Mamaya pa naman ang uwi nun. Baka busy ka sa trabaho. Buti ako maluwag ang sked sa restaurant. Okay, baby. You're the boss. Anito at saka siya pinagbukas ng pinto ng kotse. Sumakay siya ron at ito na may mabilis umikot pagkabila ng sasakyan. Binuksan ang stereo at nag-umpisang umere ang paborito nitong kanta na Kung Malaya Lang Ako. Hindi ka na ba nagsasawa dyan? Ang baduy mo na. Aniya rito. Hindi kasi ganyan ang gagawin ko kapag naanal na ako. Sige. Hintayin natin kung may pagsigawan mo nga. Biro naman niya rito. Kinuha niyang smartphone sa loob ng bag niya at tiningnan kung siya'y may missed calls. Meron siyang isa at kay Victorian galing. She read the message and it says like this. Sir Vic, may tumawag sa restaurant. Gustong makipag-meet. Magpapa-franchise siguro. The right is yours. Itong unang bibili ng pangalan ng macho kung sakali. Nag-reply siya. Hera, thank you Sir Vic. Sabihin ko kay Draco. Who's that, baby? Si Sir Vic. Kala mo na naman manliligaw. Malay ko ba, ang ganda-ganda mo. Baka na may first client ang bibili ng prangkisa. Really, ha? Di makapaniwalang sabi nito dahil wala pa talagang nangahas na gawin iyon. I'll leave it to you, ikaw na makipag-usap. Bakit ako? Nahintakutang tanong naman niya rito. You can do it, baby. Walang kaso makuha mo man o hindi. Kindat nito sa kanya kaya naparinok siya. Mukhang desidido to na siya ang papagharapin sa unang kliyente niyo na papasok sa mundo ng kanilang negosyo. Kaya niya. Kung may tiwala si Draco sa kanya, mas dapat na may tiwala siya. Blessings and more blessings. She smiled as she kept her phone. She'll talk to Victor later. Natutuwa siya na lahat ng dumarating ng mga bagong experience niya sa buhay. Natutuwa rin siya na ang karinderya nilang binili sa may palengke sa halagang 20,000 mahigit. Ngayon ay may pwesto na mismo sa palengke. Umuupa sila ng rights at ang ibinayad nila doon galing sa kanyang pagtatrabaho sa restaurant. Ang rights nagkakahalaga ng 1,000,000 at matatapos na nga niyang hulugan. Nakakatawa na ang sahod niya sa restaurant napakalaki. Nasa huli na-realize na inuuto lang siya ni Draco kaya siya sumasahod ng 100,000. Pero mahalaga sa kanya pinagtrabahuhan niya iyon. She was computing the payroll of all the employees, managing the financial activities of the business, and many more. Hindi pa siya graduate pero nagagawa niya nang i-apply ang kanyang mga pinag-aralan sa eskwelahan. Malapit na siyang makagraduate. 1 taon na lang binugbog niya sa kanyang sarili sa summer kahit magbayad pa siya ng mahal. She wanted to help Draco all the way when it comes to his business. Hindi man siya katulad ni Divina na may accounting firm. Hindi siya papatalo pagdating lang din naman sa pagtulong niya kay Draco sa pagpapalago ng mga bagay na meron yon. She continued taking up business-related course. Nung una nanibago siya dahil kapapanganak pa lamang niya, pero nang lumaon nakapag-adjust siya. Naalala niya nang una niyang makitang sobre na naglalaman ng scholarship niya. It was her 22nd birthday when she received it. Hawak ang balakang niya dahil mabigat ng kanyang siyam na buwang tiyan. Napatigil si Hera sa harap ng counter ng restaurant. Matapos na luminga sa paligid, walang tao. Ipinasara ba ni Victor ang restaurant nung araw na yon? Draco didn't tell her anything. Naghintay na lamang siya ng due. Next week ang kanyang due date sa panganak pero hindi niya kayang maglagay sa bahay. Pakiramdam nga niya may malakas siyang sumampa sa 9 na buwan ng tiyan niya. Di tulad nung nagdilihi pa lamang siya na halos maghapon silang nakahilata, walang kalakas-lakas. She noticed that the white envelope on her table in front of the personal computer. Pumasok siya sa counter. Nagkahanda naman ng mga waitresses. Naglalagay ng mga pagkain sa mesa, pero wala namang mga tao. Saglit niyang napanood ng mga kaibigan niya, tapos binaling din niya ang atensyon sa envelope. Baka may espesyal na taong gumamit ng restaurant kahit walang tao. Nangyayari kasi yon pag may mga pamosong taong umaarkila ng Macho Cafe at halos 1,000,000 ang binayaran ng mga umaarkila sa loob ng 2 oras na isasara ang lugar. Karaniwan ang gumagamit nun mga politiko, artista at mga taong nasa alta sosyedad, tulad din ng mga De Silva. Kapag may mga ganoon, hindi siya pumupunta. Kusa niya yung ginagawa para itagong sarili niya. Hanggang ngayon kasi hindi pa siya makahantad.
She's doing this for the sake of Lush. Ayaw niyang mabully ang kanyang anak dahil kahit anong gawin ang mga tao, mapanghusga sa buhay ng iba. Kinuha ni Hera ang envelope at binuksan yon. It was a letter and a form. Kunot noon niyang hinugot ang laman matapos siya na makaupo. Since my lovely wife doesn't want to accept any help from her handsome husband when it comes to her studies, I guess, tatanggapin mo naman examination para sa scholarship ng Mama Zita Scholarship Program, guaranteeing you 60% off of your tuition fee per sem. What can you say, baby? Birthday gift ko sa'yo. Birthday gift? Napatanga siya at agad tinignan ng maliit na digital calendar sa mismong counter. Biglang may sumabog na kung ano kaya't ang lakas ng tili niya. Nalaglag ang kurtina at tumambad sa kanya ang mga bulaklak at lobo sa paligid. Ang isang naiiwang kurtinang puti umangat hanggang sa may kisame. Happy 22nd birthday, puso? Susko? Natutop ng dalaga ang dibdib at naalala niya, kaarawan na nga pala niya. Lumabas sa mga tao sa paligid at umeere sa speaker ang isang masiglang kanta na pang birthday. She saw Draco with a balloon and bouquet. Naruluha siyang tumawa pero mas naluha siya na makitang kanyang mga magulang at mga kapatid. Did I surprise you? Tanong ni Draco sa kanya kaya tumango siya at tumikbi. Grabe ka. Aniya dahil talagang limot niya sa kanyang birthday. Bumaba muli siya sa silya at naglakad papalabas ng counter. Inalalayan siya ni Draco at yumakap siya kaagad sa batok nito. Thank you. Ani rito at saka siya hahakbang sana ulit pero parang may tumunog sa loob ng puso niya. Umitot ba siya? Water just ran down from her inner thighs. The water bag! Tili ni Cardessa sabay tutop ng matanda sa bibig. Oh my God! The baby is coming! Sigaw ni Draco na napatakbo palabas ng pinto pero agad din bumalik. That's how she delivered Darren. Pareha sila ng kaarawan ng anak niya. Sa birthday noon, 25 edad na siya at ang hiling na lamang niya ay makasal sa lalaking mahal niya. Ngayong may anak na si Draco at Hera, magawa na kayang matupad ni Hera ang pangarap na kasal nila ni Draco? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.